Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. The Book of Hebrews chapter 3 verse 14. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita noong tayo'y unang sumampalataya. Consistent faith. Is it possible? Meron bang consistent faith na binabanggit sa Biblia? Alam niyo po tayo tinawag ng Diyos na lumakad ng may pananampalataya from first to last. Pero marami pong hindi nakakaunawa niyan. Kadalasan po kini-question natin ang Lord sa dealing niya sa atin. Pero bibihira po yung nagki-question patungkol sa kanyang pananampalataya o sa paglakad niya sa kanyang pananampalataya. Mas madali kasi nga magreklamo kaysa tanungin natin yung sarili natin kung tayo ba talaga ang may problema. At sa Biblia po, makikita natin yung mga Israelite, tinawag sila sa magandang buhay. Dapat makakapasok sila sa promised land noong panahon ni Joshua at ni Caleb. Pero marami sa kanila ang hindi nakapasok, sabi sa Hebrews chapter 3 verse 19. Bakit po? Kasi hindi po consistent yung kanilang pananampalataya. Kaya revelation sa atin itong sinasabi ng Hebrews chapter 3 verse 14. Kasi ang ganda po ng translation niyan sa English. Ang sabi po dyan, we have come to share in Christ if we hold firmly till the end the confidence we had at first. So, ibig sabihin, dapat po yung pananampalataya natin consistent yan from first to last. Kaya ang resulta po niyan ay yung magkakaroon tayo ng tinatawag na spiritual progress sa buhay. Kung ano yung inimpisahan sa atin ng Lord, matatapos natin. Ano po? We will finish strong, ika nga. Pangalawa, magiging productive tayo sa buhay na ito. Mai-enjoy natin yung tinatawag na full experience ng Christian life. Kaya sa totoo lang po, ulitin ko, minsan hindi ito napapansin ng marami. Madali tayong magreklamo sa harap ng Diyos. Kaysa isipin natin, Lord, ako ba ang may problema? Baka yung pananampalataya ko hindi na consistent. Kaya hindi ko na-i-enjoy itong ipinangako mong Christian experience, yung promised land experience. So, today pag-aralan namang natin yung dalawang bagay. Ano po? Unang-una po dyan, araw-araw dapat magdepende tayo sa grace ng Lord. Kailangan nating humingi ng biyaya kay Lord sa bawat araw. Ulitin ko po sa bawat araw. Hindi po one time lang. Yun po ang ibig sabihin ng Hebrews chapter 4 verse 16, that we may obtain mercy and grace in times of need. So, ibig sabihin yung prayer, napakahalaga po niyan. Ihingi tayo ng grace kay Lord every day. At ano bang definition ng grace? Help, tulong, or enablement. Bibigyan tayo ng kalakasan ng Lord sa bawat araw. Bakit? Kasi nakakapagod po ang mga pressures ng buhay. Araw-araw po nating hinaharap yan. Ano po? At kung wala ang biyaya ng Diyos sa ating buhay, mahirap po na tayo po'y makapagpatuloy. We need God's grace sa araw-araw ng ating buhay. Ika nga, we need grace for the race. Takbuhin kasi ang Christian life, kailangan matapos natin ito. Consistent tayo from first to last. Pangalawa po, mapapansin nyo sa Biblia, kailangan iposisyon natin yung ating isipan. Ganun po ang pananampalataya, meron niyang focus. Ano po? Kaya sabi po sa 1 Peter chapter 1 verse 3, prepare your mind for action. Be self-controlled. Sa ibang salin po, be sober. Ibig sabihin, kontrolin dapat natin yung ating thoughts. Set your hope fully on the grace of God. So, kailangan ipuposisyon natin yung isipan natin. Kasi malaki po ang nagagawa ng ating pong pag-iisip sa nagiging resulta po ng ating buhay. Kaya dapat po marunong tayong mag-control ng ating thoughts. Ano po? Kaya sabi diyan, be self-controlled, be sober. Dapat po conscious tayo kung ano yung pumapasok sa ating mga isipan. Kasi kung ano po yung ipinapalaman natin sa bawat araw sa ating isipan, yun po ang nagiging resulta ng ating buhay. Kaya paalala sa atin yung sinabi ni St. Paul sa
Philippians chapter 4, verse 8, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, whatever is excellent and praiseworthy, think about such things. Dapat po, yung isipan natin mag-dwell doon sa positive. Kailangan po punuin natin ng mga positibong bagay yung ating isipan. Kaya alam nyo, yung faith nag-ooperate yan kapag ang isipan natin nakafocus po doon sa binabanggit dito ni Apostle Paul. Kaya maintindihan nyo na bakit sa Joshua chapter 1 verse 8, ang kabilin-bilinan ng Lord kay Joshua, meditate on the word day and night that you may become prosperous and successful. Iba po yung nagagawa ng isang positibong isipan. So, tuloy po natin yung pag-aaral natin bukas, para mas malalim pa nating maunawaan yung pagkakaroon ng consistent faith. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po muli sa umagang ito. Dalangin ko po, taglayin namin yung consistent faith, yung paglakad namin ng may pananampalataya from first to last. At naniniwala kami sa pamamagitan nito, matatapos namin at magagawa namin yung amin pong panawagan. Sa buhay na ito, we will finish the race and we will finish strong. Salamat, Panginoon. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.